Magugulat ka, pero ngayon mismo, habang pinapanood mo to, sa unan mo may nakatirang 2 hanggang 10 milyong dust mites. Lumalamon sila ng patay mong balat at tumatay mismo kung saan mo inilalapat ang mukha mo tuwing gabi. Ang mga putang inang lintik na yan, napakaliit. Hindi mo makita ng mata lang, 0.3 mm lang ang sukat. Pero pag sinilip mo sa microscope, makikita mo ang mga tunay na halimaw. May 8 payang mga yan at matatabang katawan na punong-puno ng balat mo. Bawat tao nawawala ng halos 1.5 gramo ng balat kada araw. At karamihan ng pesteng yan ay naiiwan sa kama mo. Ginagawa itong buffet table para sa mga lintik na mites. Nagpaparami sila doon sa bilis na nakakagago. Ang babaeng mite ay nabubuhay ng 2 hanggang 3 buwan. Sa panahong yun, nangingitlog yan ng hanggang 100. Kaya ang populasyon sa unan mo lumalaki ng parang kabute. Pagkatapos ng ilang taon ng paggamit, buong sibilisasyon na ng mga pesteng hayop na yan ang nandoon. At ang pinaka nakakagago dito, bumibigat ang unan mo ng 10 hanggang 15% sa loob ng 2 taon ng paggamit. Dahil mismo yan sa mga patay na mites at sa tae nila. Ibig sabihin, literal na natutulog ka sa sementeryo ng mga putang inang maliliit na yan. Hindi nangangagat ang mga mites na yan at hindi sila umiinom ng dugo. Kailangan lang nila ang patay mong balat. Pero ang problema, ang tae nila may proteins na nagdudulot ng allergy sa bawat ika-10 tao sa planeta. Putangina, mga gago, yung tae pala ng dust mites, isa sa pinakamalakas na allergen sa buong mundo. Tapos, yan ang ini-inhale mo gabi-gabi, ilang miligram pa. Bawat gramo ng alikabok mayroong 100 hanggang 1,000 piraso ng tae ng dust mite. Pag gamulong ka sa kama o pinagpagmuunan mo, yung peste na yan ay aakyat sa hangin at didiretso sa ilong at baga mo. Ang mga protina sa te nila sobrang agresibo, kaya ang immune system mo nalolo ka. Kaya may sipon, bahing, kati sa mata at sa mga asthmatic pwedeng atakihin ng hika sa gitna pa ng gabi. Nalaman ng mga siyentipiko na halos 80% ng may hika ay may allergy sa dust mites. Kaya kung gigising ka na barado ang ilong o pula ang mata mo, malamang yang mga maliliit na siraulo ang problema mo. Ang mga lintik, mahilig sa init at halumigmig. Ang kama mo, 5-star hotel sa kanila. 20 hanggang 25 degrees, 70 hanggang 80% halumigmig mula sa pawis mo, sangkatutak na balat mo ang pagkain nila. Putangina, ang sarap ng buhay nila. At eto pa ang nakakagago, kahit mamatay ang lintik, ang bangkay niya ay nadudurog sa maliliit na piraso. Lumilipad din yan sa hangin at parehong allergy ang dulot. Kaya, yung mga gago na yan, patay o buhay, parehong delikado. Putangina, nagulat ako nang malaman kong ang ordinaryong paglalabas sa 30 hanggang 40 degrees ay di pala nakakapatay sa mga lintik na yan. Wala silang pake sa ganyang init, mga gago. Okay lang sila sa normal na paglalaba at tuloy pa rin ang buhay sa kumot mo. Para talagang mapatay ang mga lintik na dust mites na yan, kailangan mo ng init na di bababa sa 60 degrees. Kailangan mong ibabad sa init na yan ng di bababa sa 30 minuto, putangina. Kundi, may makakaligtas pa ring mga gago na yan at sa loob lang ng 2 linggo, dadami na naman sila sa dating bilang. Ang masaklap, tangina, di mo naman talaga pwedeng labhan ang unan at kumot sa sobrang init. Namumuo lang ang laman, nawawala ang hugis. Yung mga gumagawa niyan, diretsyong nagsusulat sa label na maximum 40 degrees, kaya putangina, buhay na buhay pa rin ang mga lintik na yan doon. Kung i-freeze mo naman, di rin ganun ka-epektibo, gago. Oo, sa minus 15 hanggang 20 degrees, mamamatay ang mga buwisit na yan. Pero ang dumi at bangkay nila, putangina, di nawawala. Kaya ang allergens nandyan pa rin sa unan mo at patuloy kang nilalason. May mga espesyal na anti-dust mite covers na may maliliit na butas. Di nila hinahayaang makapasok ang mga gago sa balat mo at di pinapalabas ang allergens. Pero ang putang inang yan, mahal. Mula 3 hanggang 10,000 ruble ang halaga para sa isang set sa kama. Ang vacuum cleaner na may HEPA filter nakakatulong mag-alis ng ilang allergens. Pero isipin mo to, ang ordinaryong vacuum, iniangat lang ang tae ng mga lintik na yan sa hangin at kinakalat sa buong bahay. Pinapalala lang ang sitwasyon, putangina. Kaya pumili ka ng tamang gamit, gago. Grabe nakakabaliw to, pero kung sa unan pa lang may milyon-milyong garapata na, sa kutsan umaabot yan sa 10 milyon bawat metro kwadrado, tapos kada gabi, nakahiga ka sa sangkatutak na buhay at patay na pesteng gumagapang. Sumisip-sip ang kutsa ng pawis, umaabot ng hanggang kalahating litro kada gabi mula sa isang tao, at lahat ng basang yan, perpekto para magparami ang mga garapata na bumabao ng 10 hanggang 15 sentimetro at namumuhay dyan ng maraming taon. May mga siyentipiko na kumuha ng mga sample sa kutsa na mahigit 8 taon na at talagang nakakagulat ang nakita nila. Sa ilang mga sample, ang bigat ng mga garapata, tenila at mga patay na katawan, halos kalahati ng kabuoang bigat ng kutson. Ano, hinaya ng utak mo yung putang inang sitwasyon na yan. Pero ito pa ang kabalbalan, ang mga gumagawa ng kutson, nirekomenda na palitan yan kada 7 hanggang 10 taon dahil nga sa mga garapata.
Pero karamihan tulog pa rin sa iisang kutsa ng 15 hanggang 20 taon kaya nagiging literal na pugad ng mga nakaka-allergy. Nakakatulong daw ang steam cleaning para patayin ang mga garapata sa ibabaw pero yung mga nakabaon ng malalim, buhay pa rin yan at pagkatapos ng isang buwan, muling kumalat ang mga lintik na yan sa lahat ng sulok kaya panandalian lang yan, hindi totoong solusyon. May mga espesyal na UV lamp din para sa kama na kunwari papatay daw sa mga garapata pero ayon sa mga research, wala rin yang silbi dahil kailangan mo pang ilawan ng ilang oras sa iisang lugar para lang may mapatay ka kahit konti. Punyeta, hindi mo pala talaga maalis lahat ng surot sa bahay mo. Nasa lahat sila ng sulok basta may tao. Pero, pwede mong bawasan yan ng husto at kalimutan ng allergy mo basta gawin mo ng tama, ulol. Una at pinaka-importante, labhan mong regular ang kumot at sapin sa kama sa 60 degrees Celsius isang beses man lang sa isang linggo. Ang mga unan at kumot, palitan mo kada 3 hanggang 5 taon. Huwag kang magtipid sa bago, put angina, mas mahalaga ang kalusugan mo. Araw-araw, ipahangin mo ang kwarto mo at panatilihin ang humidity na mas mababa sa 50%. Mamatay kasi ang mga surot sa mababang humidity. Kaya, bumili ka ng dehumidifier o kahit magbukas ka lang ng bintana sa gabi kung okay ang panahon at ligtas ang lugar, gago. Tanggalin mo lahat ng pinagbabahayan ng alikabok sa kwarto mo, carpet, soft toys, makakapal na kortina, bookshelves na walang salamin. Lahat yan ay nagtatago ng milyon-milyong surot at tenila na nilalanghap mo gabi-gabi, punyeta. Kung grabe ang allergy mo, mag-invest ka na sa anti-mite covers para sa kutsan at unan mo. Oo, mahal yan, pero Tangina, sobrang effective at sulit naman sa kalusugan mo at sa payapa mong tulog na walang sipon at Katie, di ba? At huli sa lahat, huwag kang magpanik. Libo-libong taon ng kasama ng tao ang mga surot, parte na yan ng sistema natin. At kung wala ka namang allergy, wala yang pinsala. Basic hygiene lang, gago, at ayos na ang lahat. Mag-subscribe ka na sa channel at mas mabibigla ka pa, gago.